Ilang aktibo at retired na pulis ang nagsumbong sa kanyang may ilang taga-ICC umano ang pumunta sa mga hotel sa Pasay at Ortigas. Pinilit umano ang ilang pulis na tumistigo laban sa kanya, kaugnay ng umano'y EJK sa gitna ng war on drugs ng Duterte administration. Tinatakot nila yung mga pulis na kung hindi kayo mag-sign itong prepared affidavit, may prepared affidavit sila na pinapapirmahan, ay kayo ang madidiin ngayon sa kaso. Pero bakit di raw silipin ang CCTV footage ng mga hotel kung saan idinaos ang mga sinasabing kulong? So advise ko na kayo, huwag niyo itamper yung CCTV ninyo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin. Reaction. Ako si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Ngayon mga kababayan, ang lupit nito mga kababayan. PNP at ICC huli sa CCTV. Ang lupit! Guys, ito na sinasabi ko sa inyo mga kababayan. No? Itong mga nangyayari sa politics parang movie na no? Parang mga telenovela ang mga istorya. Ang lupit, palala ng palala. So syempre dati tayo nasa ilalim. Ngayon naman nararamdaman na natin na pumapaibabaw na tayo. Hindi ba? Kita nyo si Senator Bato talagang kabado na dati. Siyempre kabado na rin tayo kasi huhulihin umano ng mga ICC. Ngayon, di ba? Ngayon senador na ulit si Senator Bato. At siyempre marami-rami tayong mga kakampi. Ngayon lumabas, no? Lumabas sa Intel, ICC at mga kasabwat ng mga PNP, yung mga retired na mga pulis talagang pinupersang papirmahin, 'di ba? Oh my God, ang lupit nito, mare. At yun na nga, ikukwento ko sa inyo. Napanood mo naman yung preview. Kung gusto mong panoorin yung susunod na full video, panoorin mo. Pero reaction tayo, ikukwento ko na sa inyo yung laman ng video mga babayan. Kasi baka may ginagawa ka dyan. Pupunta ka ng bukid, magdadrive ka, papasok ka. O kaya si Mare, maraming anak na umiiyak. O diba? Kwento ko sa iyo. Sana umabot ka sa video na to. Okay, sa video na to mga babayan, yun na nga. Yun tayo kay Reaction TV PH. Ngayon, itong yung sinasabi ni Reaction dito, Reaction TV PH, yung mga pinklawan at yung mga dilawan nangangamoy na lumalabas na yung kabahuan nila, no? At si Conti, sinabihan si Attorney Conti na ICC attorney, sinabihan ni Reaction TV PH na may tanong lang ako, Madam Conti, may Conti ka ba? At membro ka ba ng NPA? Hindi ako may sabi niyan. Si Boss Reaction TV PH, nagtatanong lang naman din kami. Attorney Conti, sagutin mo yan. Yung tanong namin sa'yo, membro ka ba ng NPA? Ako, Attorney Conti, medyo nagdedelikado ka na. Malapit na yung hearing. Naka-ready na ba yung mga tawag dito, yung mga papeles, mga IDs ng mga 30,000 na mga ihaharap nyo sa pagdiin kay Tatay Digong? Ay, si Atty. Conti nabubuang na. Saan kaya ikaw kukuha ng mga papeles ng 30,000 na mga AGK victims? My God! Alam mo, Atty. Conti, na may konti na pag ikaw natalo dyan, ikaw makukulong kasi babawian ka namin, babawian ang Tatay Digong, no? Ngayon, di ba, nakita nyo naman dati mga babayan, yung mga ibang AGK victim ay mga nagsiatrasan na. Konti na lang yan mga babayan. Hindi ko nga alam, baka yung mga iba dyan baka kumuha na ng mga papeles sa recto. Yari ka, Atty. Conti, no? At dito mga babayan, sa video na to, kwento ko na rin kasi baka hindi mo naman na-i-play yung full video, no? Itong si BBM, syempre nangihingi na ng mga simpatya, mga ganyan. Kasi pabulusok at pabagsak na talaga yung administrasyon o trust rating ni BBM. No? Ang pinaka mababang trust rating sa kasaysayan ng mga presidente si BBM.
Kaya ako sa'yo, Mr. BBM, mag-resign ka na. Nakakahiya na yung nangyayari sa bansa. At ay mas maganda siguro, marami naman kayong pera, magpunta na lang kayo sa sa ibang bansa. Pero hindi ka papayagan. At kasi darating ang panahon, ikaw na may impeach, ikaw naman na makukulong. O, di ba? Kita nyo naman mga babayan, yung pera-pera talaga, no? Kahit biruin mo, ICC, no? Naku, yari. Pagka na-review, ang CCTV dyan sa Pasay, sa mga hotel, na kamiting ang mga pumirma ng mga pulis, siyempre pera-pera yan. Yari ka dyan, tatrabuhin nila Senator Bato yan. At nila Kong Marcoleta. Senator Kong Marcoleta, dalawa sa akin no? So, o yan mga babayan, ang lupit, no? Oo, tapos yung meron pang isa nagsalita dito, kwento ko kasi hindi naman nakasama yan sa preview. Kung panonoorin mo dun sa bandang huli, maganda. Kung hindi mo panonoorin, kwento ko sa'yo itong isang piklawan na nangangamoy, na amoy pupo na, no? Ang sabi ba naman lahat sa administrasyon na marang matino or gumagawa ng kabutihan, masasama sa lahat. Yung parang mabibihaan lahat, no? Bibihaan lahat kasi maganda daw ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Naku po naman, nasaan? 'Di ba? Nasaan na? May nabalitaan pa ba kayo, mga kababayan, na ang 20 pesos na kilo ng bigas ay kumakalat pa ba? Sabi ko sa inyo, wala na 'yan. No? Sa Bisaya lang 'yan nilagay kasi doon mahina yung kanilang pagkampanya, walang boboto sa kanila. 'Di ba? Kita nyo, nawawala na sa issue yan. Sabi ko sa inyo mga babayan mas marites ako sa inyo. Di ba? So ganito mga babayan. Ayan, naikwento ko na sa inyo. Yung mga about sa mga ACC na yan. Yung mga Interpol na yan, mga nagtago na, nag-uwian na yung mga yan. Takot na yung mga yan kasi yung kabahuan nila naglalabasan na. Yung mga sabwatan ng mga PNP at ng mga ACC, nakaw, na-detect na ng mga maritinong mga pulis na mga NBI or mga Intel, na-detect na kasi naisumbong na kay Senator Bato at sa buong team natin ng PDP Senatorial. My godness. So shout out sa mga kumare ko diyan, shout out sa mga OFWs na umaabang. Ito na yung pinaka good news na nangyayari. Naisahan lang nila si Tatay Digong mga babayan. Naisahan lang nila, hindi na yun mauulit. At abangan nyo, papatawag ni Senator Bato yung mga PNP na yan, or kailangan pati ICC na yan, maimbestigahan yung mga hinayupak at mga hindot na yan. So ganito mga babayan, kung gusto mo pang panoorin yung full video, isusunod ko na, ipi-play ko na. At kung ayaw mo nang i-play kasi busy ka, baka nagpapadede ka ng anak mo mare, naikwento ko na sa'yo laman ng video. Pero kung hindi ka naman busy at tulog na yung anak mo, i-play mo yung video. Okay? So i-play mo na yung boy, at kung nagustuhan mo tong video nga pala mga babayan, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin, baka hindi ka pa nakasubscribe. Okay, so play mo na yan boy. Let's go. Inimbestigahan sa Senado ni Senator Bato de la Rosa ang anyay kuntsabahan ng PNP at International Criminal Court. May natanggap umanong sumbong ang senador na ilang taga-ICC ang namilit magpapirma ng mga prepared affidavit sa ilang aktibo at retired na pulis para tumestigo laban sa kanya. Nako, ang ibig sabihin po mga reaksyon, si Bato de la Rosa ngayon, inuhuli niya yung mga ICC na nasa Pilipinas. Iimbestigahan po ni Bato de la Rosa ang PNP at ang ICC sa Senado. Kasama niya si Amy Marcos. Kasama niya si Rodate Marcoleta. Wala na Marbil. Marbil. Oy Tore, huwag kayong magtago. Ayan na si Bato de la Rosa. Ipapatawag na naman kayo sa Senado niyan. Di ba Riaso, napakaganda po nito. Yung mga uhuli kay Bato de la Rosa, iimbestigahan niya. Mga walang niya kayo, meron ba kayong jurisdiction sa akin? Meron ba kayong jurisdiction mga walang niya ICC na to? Nakaisa kayo sa Pangulong Duterte. Nakaisa kayo. Akala ninyo mauulit pa yun. Bato de la Rosa magpapahuli sa mga Interpol. Yun nga ang Interpol ayaw na makialam
tignan natin, in the, dahil meron silang tinatawag na obligasyon sa Interpol, tignan nga natin yung Interpol, yung obligasyon ninyo, kung uubra ngayon kay De La Rosa. Kada kikilos ang Interpol tsaka ICC niya, iniimbestiga sa Senado. Ito ang reaction. Nakatutok si JP Soriano. Dati nang naghahanda si Senador Bato de la Rosa sakaling magkatotoo ang usap-usapan at ipa-aresto rin siya kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa International Criminal Court. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Ngayon, paglalahad ng senador, ilang aktibo at retired na pulis ang nagsumbong sa kanyang may ilang taga-ICC umano ang pumunta sa mga hotel sa Pasay at Ortigas. Pinilit umano ang ilang pulis na tumistigo laban sa kanya kaugnay ng umano'y EJK sa gitna ng war on drugs ng Duterte administration. Tinatakot nila yung mga pulis na kung hindi kayo mag-sign itong prepared affidavit, may prepared affidavit sila na pinapapirmahan, ay kayo ang madidiin ngayon sa kaso. May mga active, may mga retired na pulis na pinapatawag nila, and of course, this is with the concurrence and with the facilitation of the PNP leadership. Sa pagbabalik sesyon daw ng Senado, magpapatawag si De La Rosa ng hearing para maimbestigahan ang anyay kuntsabahan ng PNP at ICC. Suffice it to say that yung affidavit na gusto mapapirmahan sa kanila ay naglalam ng mga incriminating statements laban kay Pangulong Duterte at sa akin. At yung mga pulis naman, lalong-lalo na yung mga retired na very powerless, ay natatakot din. Yung iba ay nakapirma daw at yung iba naman ay nagmamatigas, hindi pumirma dahil it was done in the absence of their lawyer. Wala pang maibigay na larawan o anumang ebidensya si De La Rosa kaugnay sa umano'y pagpapapirma ng ICC ng prepared affidavit sa mga pulis. Pero bakit di raw silipin ang CCTV footage ng mga hotel kung saan idinaos ang mga sinasabing kulong? So advice ko na kayo, huwag niyo itamper yung CCTV ninyo na nakikita doon kung sino-sino mga Pilipino ang nagkukutsabahan dyan sa mga dayuhan para gumawa ng investigasyon dito sa ating bansa. Tinawagan at pinadalhan ng mensahe ng GMA Integrated News si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti upang kunin ang kanilang panig, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Wala pa ring tugon ang PNP. Para sa GMA. Naku po. Dati ang bilis po ng tugon ni Conti ang utak. Ang bilis din ng tugon ni Marbil na hindi adik, nagpapahaba lang ng oras. Ngayon, ay parang bumabagal yata ang tugon na. Para yata ang bumabagal ang tugon ni Marbil na hindi adik, nagpapahaba lang ng oras. At itong si Conti, na di umano, siya po ay legal attorney ng ICC. Tangin na attorney ng ICC, NPA. NPA ka ba, Conti? Tanong lang, NPA ka ba? Di ba mga reaction ito, ito ba? Excited ka ba or nalulungkot ka dahil magiging limited lang yung participation mo doon sa gagawin na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Well, excited ako magsuot ng robe in a joke. Ako, para sa akin, medyo blessing in disguise na hindi rin ako magiging bahagi ng impeachment. Nako. Sabi po ni Binay, blessing in disguise daw na hindi siya magiging bahagi ng impeachment. Takot. Takot po siya doon sa tinatawag na bloodbath. Trial kasi yung proseso na yon is very divisive and parang at the moment, di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung proseso na yon ay mas lalo pang mahahati at madidivide tayo. Imbis na magsama-sama tayo maghanap ng solusyon dun sa mga problema natin. Kasi, for example, yung mga senators, di ba, mahahati yung oras nila kasi they will perform as a court,
Tapos at the same time, may mga bills na kailangan din asikasuhin. So, yun, mahirap. Mahirap yung magiging sitwasyon ng mga incoming na senators. So ma'am, kayo ba, wala nung preparations na ginagawa sa impeachment kasi hindi na kayo aabot hanggang sa impeachment trial proper? I think it's more of ano na lang kami, yung, I guess, dapat pag-aralan dun sa rules na i-adopt namin na magiging part ng impeachment trial. So, yun na lang, I guess, yung participation namin, yung pag-approve ng rules. So souvenir na lang yung robe sa inyo, ma'am? Souvenir. Tsaka, ewan. Dito mga kareaksyon. Dito pinakamalupit dito pinakamalupit. Parang inamin na po ni Binay na talagang walang pupunta ditong impeachment ito kundi bloodbath. Ma'am, considering yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, ikaw bilang batikan na rin na politiko, dahil ito naman ay political process, ano yung nakikita mo? Malaki ba yung chance na ma-acquit ang Vice Presidente? Ano yung na-foresee mo? Well, alam naman natin, it's a fact na maraming PDP, which is the party of the Dutertes, ang nakapasok ngayong eleksyon. So, sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng numero. So, niniwala ka rin na ano to? Dahil political process. And diba, at the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado ni VP Sara. Pero depende. Mas nakakalamang po yung kaalyado ni VP Sara, pero pinipilit pa rin po ng mainstream media. Depende pa rin yan sa ebidensya. Anong ebidensya? Si Piatos? Anong ebidensya? Si Charles Carls? Ay, sige, diretso natin. Hindi pa rin ba yan kung malalakas yung ebidensya na may pipresenta ng prosecution panel? Isa din yun dahil syempre kailangan din naman nun aralin nung mga senator judges yung mga ebidensya na ipepresent dun sa impeachment trial. Although hindi ka na magiging part ng 20th Congress. Wala yung ebidensya yan, mga ka-reaction. Confidential nga. Yung sinabi niya, may inutusan na siyang papatay. Kapag namatay siya. Kaya kinakailangan ingatan siya. Kasi kapag may nangyari kay VP Sara, mayroong susunod sa kanya. 3 yata sila susunod sa kanya. Hindi daw joke yun, hindi joke. Tapos sinabi niya, bloodbath. Nagreklamo po yung ibang mga kongresista na ito, katulad nito, na mahina ang comprehension, yung siguro may pagkasintu-sintu. Oy, Lawrence Defensor, may pagkasintu-sintu ka ba? Tanong lang naman, tanong. Saying that she wants a bloodbath, that attitude has no place in government. It's a terrible example to the youth who are watching her. And many Filipino looks up to her, idolize her. That's the terrible example. Oy, Lawrence Defensor, may pagkasintu-sintu ka ba? Lawrence Defensor, alam mo kung anong terrible example, Lawrence Defensor, yung katulad mong kongresista na mahina ang komprehensyon, na mahina ang kukote. Ano mo pa, i-demonize mo pa si VP Sara dahil sinabi niyang bloodbath, she wants a bloodbath. Alam mo ang bloodbath, hindi mo ginagamit yung bloodbath. Magsimula ngayon, pag nag-almusal ka pa lang, sasabihin mo, in my breakfast there will be a bloodbath. Di ba? Tonight, me and my wife, there will be a bloodbath. Ganon. Gamitin mo yung bloodbath in a positive way. Di ba mga ka-reaction? Tapos sabi pa niya ni Claire, vlogger Claire, ganyan din na sinabi niya. Di ba? Mantagin mo yan. Lawrence Defensor, may pagkasintu-sintu ka ba? Tanong lang. May pagkasintu-sintu ka? Wala. Pinagtatawanan ka na ng mga estudyante.
Hindi mo naiintindihan yung tinatawag na figurative speech. Figuratively ba yun o figurative? Naku mo, tinatawanan ka ni BP Sara Alvarez Defensor. Congressman ka pa naman. Abogado ka ba? Mantagin mo yan. May maibato ka lang kay BP Sara. Kahit napakabaho na sasabihin mo, itutuloy mo pa rin kahit magmumukha kang gago. Yun. Sabi nga nila sa Ingles, no, Ma'am Rica, put your money where your mouth is. Nagbigay siya ng mga pahayag na gusto na niya na unity. In fact, kino-opt niya ang ilang napakabigat na linya na talagang dikit na dikit sa mga liberal, yung gobyernong tapat. Ginamit na yun sa kanyang pahayag. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ng mga kareaksyon na mantagin po ninyo, si Bongbong Marcos, kumakain na po siya na suka. Yung mga mortal na kalaban po nila noong panahon po ng unit team, ngayon po, kino-quote na po niya yung gobyernong tapat. Yung gobyernong tapat. Kinote pa niya yung Pinklawan, mga kareaksyon naman. Ano po ba nangyayari ngayon? Pasensya na po kayo sa nakaraang araw kung hindi ako gano'n nakapag-upload. At napapansin po ng ating mga kareaksyon, medyo malamya daw ako sa aking upload. Papaano sumisimple-simple lang tayo. Anyway mga kareaksyon, back to 100% po tayo ngayon mga kareaksyon. Ito na po mga kareaksyon na sinasabi nating ang pagkain ng suka ni Bongbong Marcos. Mantagin mo yan, iko-quote mo pa yung Pinklawan sa gobyernong tapat. Ano nga ba yun? At ng trend, yung tinatawag nating trend landscape. Siguro kung ako, I would start there. Tama. Should we really be shook, sabi nga ni Attorney Chel, dito sa desisyon ng Pangulo na ito? Di po ba umpisa pa lang naman ang kinakampanya ay unity. Yung walang politika, walang kulay dito. Sabi ng Pangulo, ayoko na ng kaaway. Marami na akong kaaway. So, kung di naman natin yan bibigyan ng para lang sa isang pamilya, di po ba parang welcoming to all naman yung kanyang message na yon. Yon. Sabi nga nila sa Ingles, no, Ma'am Rica, put your money where your mouth is. Nagbigay siya ng mga pahayag na gusto na niya na unity. In fact, kino-opt niya ang ilang napakabigat na linya na talagang dikit na dikit sa mga liberal, yung gobyernong tapat. Ginamit na yon sa kanyang pahayag. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat. So, Bongbong Marcos, walang yan naman Wala ka na bang ibang maisip? Yung Pinklawan po, ang gobyernong tapat, hangat buhay ang lahat, di ba? Hangat buhay ang lahat. Dito naman kay Bongbong Marcos, kinuha po niya yung gobyernong tapat. Ano nga daw? Sa gobyernong tapat. Yeah. bigay siya ng mga pahayag na gusto na niya na unity. In fact, kino-opt niya ang ilang napakabigat na linya na talagang dikit na dikit sa mga liberal, yung gobyernong tapat. Ginamit na yon sa kanyang pahayag. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat. Sa gobyernong tapat daw, kasama ang lahat. Anong klaseng tapat na gobyerno yung sasama sa'yo? Anong klaseng gobyernong tapat meron ka? Bongbong Marcos. Gusto pa lang niyang makipag kasi po mga ka-reaction. Wala na. Yung po ang kabilang side. Yung Duterte, hindi na po niya kayang makumbinse na bumalik sa kanya. At alam niyo po ba kung ano ang inihimod ngayon ni Bongbong Marcos? Inihimod niya po yung puwetan ng mga pinklawang bulok. Ito naman pinklawang bulok tsaka mga yellow tards, mga ka-reaction, yung mga matatalino, mga bobo daw yung mga mga Duterte supporter, mga bobo kami, no? Kayo lang ang matatalino, no? Joke no, yung mga ngipin mo, ayusin mo. Di po ba mga ka-reaction? Sinabi po ng mga dilawang bulok, tsaka itong mga pinklawang umaalingasaw sa baho, mga ka-reaction, ang mga Duterte supporter daw ay mga bobo. Ang mga matatalino lang ay yung mga supporter ng mga dilawang bulok at mga pinklawang umaalingasaw. Mantagin mo yan, nagsama na po si Bongbong Marcos at ang pinklawan, Unipink na nga eh. Ayun sa gobyernong tapat, sabi ng pinklawan, angat buhay ang lahat. Sa kanya,
Sa gobyernong tapat, ano nga ba, nakakalimutan ko eh. Hindi ko kasi maalala eh. Na dikit sa mga liberal, yung gobyernong tapat. Ginamit niya yun sa kanyang payag. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat. Oo, kasama. Puta. Hoy, Marcos Jr., wag mo kaming isama-sama sa gobyernong tapat mo, ha? Anong klaseng gobyernong tapat meron ka? Mga kareaksyon, nakakaawa na po si Marcos Jr. Nagmamakaawa siya ngayon sa mga pinklawan. Kasi sabi niya, ayaw ko ng kaaway. Gusto ko makapagtrabaho. Gusto ko, ready ako makipag-reconciliation sa mga Duterte. Ginamit pa si Cato Nieta. Si Cato Nieta naman, proud na proud. Ini-interview niya yung kanyang presidente na wala na. Pabagsak na, pabulusok na po ang trust rating. At wala na nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Nararamdaman na po ni Bongbong Marcos yan. Kasi yung mga pinklawan tsaka mga dilawan, ang mission po nila nung nanalo po ang unit team, yung Marcos Duterte. Alam po ninyo kung anong mission ng mga pinklawan tsaka mga dilawan? Dinklawan. Yung mga dinklawan. Alam po ninyo kung anong mission? Mag-away yung Duterte tsaka mga Marcoses. Nagtagumpay po doon. Nagtagumpay po doon ang pinklawan tsaka mga dilawan. Nagtagumpay sila na mapag-away ang Marcos Duterte. Ngayon mga ka-reaction, naisakatuparan na nga ang kanilang mga mitiin na mawasak ang unit team. Ngayon, lumuluhod po ang Marcos Jr. ninyo sa mga pinklawan. Sabi niya, ang gobyernong tapat kasama ang lahat. Ganun ba yun? Kinuha po niya yung gobyernong tapat, angat buhay ang lahat ng pinklawan. Nakakaawa naman si Marcos Jr. no? Diba? Tsaka itong mga pinklawan, dilawang bulok, tsaka mga umaalingasaw na to. Mga ka-reaction, hindi ba kayo nandidire? Never again, never again, never again. Maya-maya itong si Saba, ang sabi niya, blessing in disguise nga daw po. Itong si Bongbong Marcos, blessing in disguise nga daw po. Itong si Bongbong Marcos, sa kanyang buhay, yun, si Delima. Delima, wala ka ba talagang kinalaman sa droga sa Muntinlupa? Wala kang kinalaman? Aminin mo, wala kang kinalaman o meron kang kinalaman? Tanong lang. O di ba kung wala kang kinalaman, isumpa mo ang iyong buong pamilya na mamatay lahat hanggang sa kapuapuan mo kung talagang wala kang kinalaman, Dalimaw. Sinusumpa ko ang anak ko, sinusumpa ko lahat ng pamilya ko na mamatay na sila lahat. Wala akong kinalaman sa droga sa Muntinlupa. Yun, maniniwala kami sa iyo. Kung talagang wala kang kinalaman. Di ba mga ka-reaction? Kung talagang walang kinalaman si Dalimaw, sumpa niya ang kanyang buong angkan na mawasak, na matodas ang kanyang buong angkan. Mga anak niya, mga apo niya, mga tita niya, tito niya, lolo niya, lahat yan mamamatay kung talagang wala siyang kinalaman sa droga dyan sa Muntinlupa. Ngayon, kapag ginawa niya yun at naisumpa niya lahat ng kanyang angkan, maniniwala ako, wala siyang kinalaman. Katulad ng Pangulong Duterte yan, naniniwala tayo na talagang pag nagsalita sila, totoo mga ka-reaksyon. Kasi kung hindi totoo, sinasabi nila, matatalo sila sa Davao. Landslide sa Davao, walang nakalusot na alyansa sa mga senador doon. Ganon ang malinis na pamumuno katulad ng mga Duterte. Itong pamumuno ni Bongbong Marcos, gusto mo ng reconciliation, Bongbong Marcos? Gusto mo talaga ng walang gaguan. Yung hindi tarantaduan, yung hindi usapang adik. Yung hindi usapang adik, Gusto mo talaga na reconciliation? Unang-una, magpa-policial test ka. Pangalawa, ibalik mo dito ang Pangulong Duterte. Diba, ganun yun. Pangatlo, ipaliwanag mo yung Marlica Pans, ipaliwanag mo yung GAA, ipaliwanag mo yung kinuwang pera, ginto, sa taong bayan. At meron pang apat. Lahat ng ninakaw ng iyong pamilya noong panahon ng tatay mo, ibalik nyo lahat sa gobyerno. Yon, reconciliation, pwede. Pero kung ganyan-ganyan lang, ayaw ko na ng kaaway.
Ready naman ako makipag-reconcile sa mga Duterte. Ano ka, isip bata? Pagkatapos mong pinagsampal-sampal yung kalaro mo, pagkatapos mo sinaktan yung kalaro mo, bati na tayo, ganun. Bloodbath. Sabi ni BP Sara, bloodbath. Oh, yun. Di ba mga ka-reaction? Simple lang naman yan. Ako wala pong problema sa akin si Bongbong Marcos. Kahit maging presidente pa siya ng 12 taon sa Pilipinas, okay lang sa akin. Basta't magpa-political test siya. Basta't mapatunayan natin na si Bongbong Marcos ay hindi addict. Hindi gumagamit ng tinatawag natin cocaine. Di ba mga ka-reaction? Wala namang problema yun eh. Kaya lang, pag ikaw ay user, malapit-lapit kang maging pusher. Pag yumaman ka bilang pusher, malapit-lapit kang maging drug lord. Di ba? Tanungin mo si Palaka. Di ba mga karya, ito. Tuwang-tuwa po ngayon ang mga dilawang bulok tsaka mga pinklawang umaalingasaw. Akala nila magtatagumpay sila ngayong napaluhot nila si Bongbong Marcos, nauto nila, napadala nila sa dahig ang Pangulong Duterte. Akala nila may pag-asa sila sa Malacanang. O, pakinggan po natin ito mga kareaksyon ha. Maagang nagpahayag si Senador Risa Hontiveros na handa siyang maging standard bearer ng oposisyon sa 2028 elections. Pero sino nga ba ang tunay na oposisyon? At saan na ba lulugar ngayon ang leader ng Pink Movement na si dating VP Leni Robredo? Ako? Maaga daw pong nagpakita ng interes si Hontiveros. Hontiveros, sorry. Hontiveros. Maaga daw nagpakita ng interes si Hontiveros at gagawin niyang vice presidente itong si Madam Lugaw. Mantagan mo yan. Di ba? Nanalo lang si Bam at saka si Kiko Masin. Nanalo lang sila out of the blue, ganun. Nanalo sila. Yung ba'y nagpangako ni Lisa? Di ba? Nanalo lang sila. Akala na nila, nanalo talaga sila. Feeling nila, kaya nilang talunin si BP Sara Duterte. Oo, si Hontiveros nangangarap maging presidente. Totoo yung narinig ninyo. Si Hontiveros nangangarap maging presidente ng Pilipinas, mga ka-reaction. Mantakin mo yan, Hontiveros. O ito, tuloy natin ha, para marinig po ninyo. Very important milestone para sa oposisyon at progressive movement ang naging pahayag ni Senador Risa Hontiveros na bukas siyang maging standard bearer ng grupo sa Hindi na niya matawag na mga reaction. Excuse me lang po ha. Mag-komento lang ako. Hindi na niya kayang tawaging oposisyon ng kanyang sarili. Ang alam niyo po ba ang Pinklawan tsaka Dilawan, hindi na sila oposisyon. Kaalyado na po sila ng administrasyon, kaya nga ang gobyernong tapat di ba? Kasama ang lahat. Dito naman sa mga Pinklawan, ang gobyernong tapat, angat buhay ang lahat. Hoy, Marcos Jr., Pinklawan ka! Napag-ahalata na nagmamakaawa si Marcos Jr. na magkaroon ng bagong alyansa. Maya-maya niyan, kinakampanya niya si Hontiveros at si Leni Robredo. Diba? Parang isang abnormal. Noon, kalabang mortal ng kanyang pamilya ang Dilawan. Ngayon, ikakampanya niya si Hontiveros at saka itong si Leni Robredo. Ay talaga naman. Saan ka na ngayon? Ang dami nyo kasing gagaguhin. Ang dami nyo kasing kakalabanin. Ang dami-dami nyo dapat banggain. Ang binanggapan ninyo, mga Duterte na minamahal ng taong bayan. Ang mga Duterte walang kapangyarihan yan kung hindi naniniwala ang taong bayan sa kanila. Wala silang makinarya pera. Ang meron sila ang taong bayan. Kayo meron kayong puder, meron kayong pera, meron kayong makinarya, pero wala kayong taong bayan. Yun ang pagkakaiba ninyo sa mga Duterte. Akala siguro ni Tambaluslos nasa kanyang kaban, nasa kanyang kapangyarihan. Akala niya siguro ang mga tao, mga bobo. Oy, gadon! Wala stick ka, hindi ka raw nag-file ng courtesy resignation. Alam niyo po si Gadon, ito po yung secretary ba yan, yung poverty alleviation. Para daw mabawasan ang kahirapan, di ba? O ano, Gadon?
May nangyari ba sa iyong poverty alleviation? Gago ka ba ganun? Gago ka ba? Kung hindi ka gago, bobo ka. Kung hindi ka naniniwalang gago ka gadon, isa kang bobo. Di ba mga kareaksyon, sino po yung pambasang bobo? Pag-i-comment nga po sa comment section, gadon, hindi ka maniniwalang bobo ka? Hindi ka naniniwalang gago ka pala? O kung hindi ka naniniwalang gago ka, isa kang malaking bobo. Gadon. 2028 presidential elections. Yan ang pahayag ng political analyst at law professor na si Attorney Barry Gutierrez, na dating spokesperson ni former VP Leni. Sa ginawa ni Hontiveros, naniniwala si Gutierrez na maagang mapag-uusapan at makakapaghanda ang oposisyon kung sino-sino ang mga posibleng kumandidato. So kung kayo ang oposisyon, sino ang administrasyon? Si Sara Duterte? Oposisyon na daw po si Marcos Jr. ngayon. Oposisyon na daw po ang mga kaibigan ni Marcos Jr. Kung kaibigan niya si Hontiveros at saka si Leni ngayon, ang sabi niya, gobyernong tapat, kasama ang lahat, kinuha pa talaga niya yung pinklawang slogan niya, yung kinote niya yung pinklawan. Ngayon, kung oposisyon, itong si Hontiveros tsaka itong si Lugaw, sino ang administrasyon? Si Sara Duterte? Lastik kayo, galing niya yan, di ba? Ito naman, magka-komento po tayo dito. Sir, magandang hapon po. Sir, who will replace Secretary Popo Lotilla in DOE? Ito pa po pala ang pinakamalupit na nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Yung tinatawag ng gobyerno ito na courtesy resignation. Yung courtesy resignation, lahat ng secretary, cabinet member, padala ng courtesy resignation. Lahat na magi-stay. At lahat ng masisibak, alam ng buong Pilipinas na sila ay nasibak. Di ba mga kareaksyon? Ganyan lang yan, lukuhan lang yan, no? Di ba? Ganyan lang yan, papakita lang ni Bongbong Marcos na mayroon siyang yagballs. Papakita lang ni Bongbong Marcos na under control ang gobyernong ito. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay
ba? Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.